Mga abe, galing akong nagsimba dito sa San Miguel, Bulacan. Hometown ko to. So, lalang, ang sarap ng pakiramdam eh. Dahil tagal kong hindi na uwi. And pagka nakikita mo yung mga bagay na dati mong pinupunta nakikita, yun, mabalik sa yung mga alaala. So, naglalakad na lang pa uwi. Maaga pa naman. Ito yung bahay ng pamilya Shoko. So, yung si Mayor Lim. Mga pamilya, yung mga angkan nyo, yung mga ninuno sa mother side dito yun. Sila yung nangangalaga, no? O sila yung may-ari ng Santo Enchero. Santo Enchero, yun siya yung paglilibing sa imahen ni Jesu Cristo pag mahal na araw. So, ito masarap kasi maglakad, mapuno. Yun yun. Puno, malilim pa. Ano pa lang eh, 6:30. No? Para masarap pang almusal pagdating sa bahay. Lalakarin ko lang. So sana pagbalik ko dito ulit sa susunod na bakasyon, mapuno pa rin para masarap pa rin maglakad. Malaking bagay talaga yung puno eh. Malilim. Kaya yun. Abe, naririnig nyo yun? Kuliglig. Diba? Ayos sa kuliglig, ano? Hindi na ako nakakarinig sa Toronto niyan. Yan ang ASMR ng kuliglig. Ano yan? Ambient sound. Okay? Tama ba yung pronunciation? Ambient sound. Hindi, actually nagtatagtag ako kasi kagabi nung nanood kami ng prosesyon ng Santa Cruzan, sabi ko sa pamangkin ko, sa kapatid ko, wait, no? Yung kapatid ko, 14 years age gap. Pamangkin ko, ano, mahaba ang generation gap, no? So yung pamangkin ko is I think 13 years old or 12 years old. So sabi ko sa kanya, manonood tayo ng prosesyon, tapos kapag katapos nating manood, magano tayo, maghalo-halo tayo. Dinala ako sa kainan ng halo-halo, pang Gen Z yata yun. Kasi yung halo-halo na hinahanap ko, yung yellow pa rin. Eh, yung halo-halo nila, yung parang ice cream na ibabaw, masyado na siyang soft, no? Ang hinahanap ko yung texture ng yellow. So, bigat sa tiyan. Hindi ako makatulog. Kaya sabi ko sa tatay ko, maglalakad na lang ako pauwi para matagtag. Itong bahay na to. Yan. Ang nangangalaga dyan si Miss David, no? Teacher ko nung grade 4 ako. Doon ako nakatikim ng masakit na kurot kasi sa kakulitan ko. Pero natatakot ako magsumbong sa nanay at tatay ko. Kasi pag nagsumbong ako sa nanay at tatay ko, mas papagalitan pa ako. Kaya inano ko na lang, sinarili ko na lang. Ewan ko kung nandiyan pa siya ngayon. Kung nandiyan pa po kayo. Sana po naging proud kayo sa akin. Kahit konti lang, hindi naman ako naging pasawais na tao sa lipunan. Tapos ito yung 12 apostoles. Ang kwento ko dito, kasi sila Angelo de Leon may-ari nito eh. Noong sa Kristan pa ako, ang gagawin ko, kasi dito naglalagay sila Angelo, ang gagawin ko, maglalakad ako para pagdaan ko dito, iniisip ko, makikita ko sila Angelo. Kasi gusto mo lang makita nun ng artista eh. Hindi pa uso selfie nun, no? Hindi pa uso ang autograph. Hindi ko pa alam yun. Yun nakita ko naman, kaso madilim na eh, no? Tsaka dyan, yung kung natatandaan nyo yung No Limit Angere na series sa Channel 5 nun, dyan sinushoot yun. Okay, so isa yan sa mga nostalgic memories ko dito sa San Miguel. Yung pasalubong nating babae na dumarating, ayan, yun yung naman tinatawag sa yan yung bahay nung lahin ang Texon yan eh, noong araw. Pero ngayon, parang Mendiola yata, kung di ako nagkakamali. Noong time na yun nung nandito pa ako.
Hindi ko alam, pero dito yung nakatago yung imahe ni San Pedro. So yung imahe ni San Pedro, iconic yun dito sa San Miguel. Kasi yun yung kauna-unahan sa prosesyon kapag magpo-prosesyon ka. So basahin natin to pagmahal na araw. Ito dahil siguro dating bahay to Simeon Texon. Yung dating bahay ni Simeon Texon. Hindi ko lang alam kung mga Texon pa rin may-ari nito. Si Coronel Coronel Texon ng Hukbong Revolusyonaryo sa Bulacan ay isinilang sa San Miguel de Mayumo, Bulacan noong ika-5 ng Pebrero taong 1861. Lumagda sa konstitusyon ng Biak na Bato noong 1897. Inatasan ni General Emilio Aguinaldo na pamunuan ang pagkupkup ng puwersang Espanyol sa simbahan ng Baler na ngayon sakop na lalawigan ng Aurora. Malapit lang po kasi dito Aurora. Noong 1899, lumagda sa kasunduan ng pagsuko ng mga Espanyol sa pangunguna ni Martin Cerezo. 2 ng Hunyo noong 1899, lumabas sa digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899. Sumuko noong ika-12 ng Pebrero taong 1901 at ipinatapon sa Guam dulot ng hindi pagkilala sa pamahalang Amerikano noong ika-16 ng Hunyo taong 1901. Nakabalik sa Pilipinas noong Setyembre noong 1900 at yumao noong November 15, 1903. Ayan ang buhay ni Simeon Texon. Alam ko mga abe nung may pelikulang Baler o Aurora, hindi ko sure, kailangan ko itong i-reviewin. Nung sila Ann Curtis tsaka sila Jericho Rosales, palagay ko isa dun sa mga katipunero doon na sumuko, nagpasuko sa mga Espanyol na yun doon sa pelikula na yun, si Simeon Texon sa nanguna, ito naman yung bahay ng ninang ko sa Binyag. So yung ninang ko sa Binyag, shout out. Every time na umuwi yung ninang ko galing sa ibang bansa, kasi nasa Middle East yun, pinapupunta ako ng tatay ko dyan, pinagmamano ko, kasama ko yung pinsan ko. Shout out kay Kuya Amben tsaka kay Kuya Jover. Yan, kasama ko dyan, nagmamano ko. Ako na mahiyang-hiya. Kasi syempre, pag bata ka, hindi mo naman kilala yun hindi mo naman alam yun. So, ako nagmamano. So, hindi naman para manghingi ka. Para lang magmano ka lang. Naaalala mo sila. Ngayon, naghihintay ako ng mga inaanak ko. Baka dumalaw din sa akin. Kaya naka-ready ako. Kaso, walang dumadalaw Wala yan, nakakakilala. Okay? Wala lang, na-share ko lang. Itong bahay naman ito mga abe, yan yung grade 1 yata ako, I think, hindi, grade 2 yata ako, grade 4, pinililigawan ako yung grade 6, tapos nangangaroling kami dito, tatawid kami dito sa tulay, nangangaroling kami, at ang kinanta ko dyan, Pasko na sinta ko, hindi lumabas, natutulog na pala, so yun ang mga small memories dito sa San Miguel, Bulacan na gusto kong i-share sa inyo ngayong umaga. So pagtawid ko dito ng tulay na to, ito project pa to ni nagawa to panahon ni pangalan nito ni Fidel Ramos. So pagkatawid nito, Santa Rita Matanda na, kakanan tayo papunta na sa amin. Kaya yun, ayos ko lang share sa inyo. Picture lang tayo dito. Pati yung bata nagpapaaraw, vitamin D yan. Kaya sige, pa-picture tayo.